Praise God! Congratulations on starting your journey with Christ. Ito na ang umpisa ng magandang maraming mga bagay na mangyayari sa buhay mo. But, ito nga yung question natin, diba? By the way, I'm Ate Jomi, or you can call me Apostle, Pastora, etc. No? So, this is a very simple video na tutuluan kita. I will guide you simple things kung paano mo nga ba mag-umpisa ng devotion. Ayan, sinan yung camera. Diba? So, number one, syempre, you have to have your Bible. So, kung ikaw ay merong Bible na hawak ngayon, praise God. Diba? So, ate, ano po bang Bible? English po ba or Tagalog? No? So, ang pinakamahalaga dito is yung naiintindihan mo. No? So, kung gusto mo ng English, go for English. If you want Tagalog, then go for Tagalog Bible. Either way, ang mahalaga dito maintindihan mo yung binabasa mo. No? So, right now, ano ba yung importansya, no? Bakit ba kailangan ka mag-devotion? No? So, number one, the Bible says that we will know the truth, and the truth will set us free. No? So, nasaan ba yung truth? It is in our... And kukunin ko dapat yung Bible ko kaso nasira na yung cover nito. Yan. The truth is in the Word. No? This is the Word of God. No? Ito yung truth. And let's start. So, paano nga ba mag-devotion or mag-quiet time? So, ako personally, I connect to God through worship songs muna. Pwede mong gawin to. You started with listening to your favorite worship song, no? And then, you play it again and again and again. Yes. No? Pwede kang mag-dwell doon sa mga lyrics na yon. Meditate on it. If feel mo talaga, you feel like crying, you can cry. No? Ito kasi yung time na i-prepare mo yung puso mo. No? Ito yung time na i-humble mo yung sarili mo. Na sasabihin mo, Lord, I want to spend my time in your presence. I'm gonna prepare my heart to receive the word. Gano'ng katagal yun? It depends on you. It could be just one song and then okay ka na, o kaya gusto mong ulitin. You're free to do it. Just meditate on the lyrics and pour out your heart. You can sing with it, kumanta ka. And ito number one rule, do not depend on your emotion. No, wag ka magde-depend sa emotion mo. Ate, hindi ko feel, Sabi sa Bible, we live by faith and not by sight. No? We need the presence of God. We need the Word of God. No, ang medicine, kapag may sakit ka, yung medicine kahit hindi masarap yung lasa, inumin mo, no? So, whether you like it or not, if you feel it or not, you have to dwell in the presence of the Lord. No, you play a worship song and then repeat it again and again until you feel in your spirit na, wow, okay, Lord, okay na ako, Lord. I'm stirred up, oh God. My faith, Lord God, increases, Lord God. My attention, Lord, nakafocus na sa'yo ngayon. After singing the song, no, you can start na with reading the word. But, if you're someone like me, na, alam mo yan, parang mahilig kang mag-journal talaga, pwede mong unahin, you speak to the Lord through journaling. Para siyang diary. Ang pinagkaiba lang, you're speaking to a living, holy God. No? And remember, it is the Spirit of the Lord who will guide you. No? Pwede mong isulat yung araw mo, ikwento mo sa Lord. Lord, ito po yung nangyari, ito po yung puso ko. You can be honest with God. No? You can pour out your heart in Him and speak to Him. No? And then when you are done journaling, when you are done na i-pour out yung heart mo through writing, ganun ako if you're a person like me na gusto mo yun, then that would be a good start. And then, you go to the scriptures. No? So, ngayon, meron tayong babasahin. Let's go to yan, bibigyan kita ng example. No? Kung hindi mo alam, saan ka mag-i-start, ate, saan po ako mag-i-start? You start with the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ito, tip lang. Do it slowly but surely.
no? According sa hunger mo, gusto mo, tapusin mo talaga lahat, no? New Testament, isang araw, pwede naman. Come on, kung gano'n katindi yung hunger mo. But if you don't know where to start, you start with the book of John. John chapter 1 to 3. Read it, no? Iba yung reading sa meditation. Itong gagawin ko natin ngayon, this is meditation. When you say reading, you just read it, tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy mo siyang babasahin. Then kapag merong verse doon na nag-jump talaga, parang yun talaga yung para sa'yo, pwede mo yung in-devotion. So, pwedeng gano'n, no? Pero sa ngayon, for the sake of, example, ayan, punta tayo sa Luke. Actual na ito, gagawa tayo ng devotion. Luke chapter 17, Lucas 17 sa Tagalog, verses 11 to 19. No? So, meron tayong gagamitin na method to do this. No? Merong structure yung ating devotion. At the beginning, okay to. Why? Kasi if you're somebody na hindi mo talaga alam how to start, ito yung magiging guide mo. And then eventually, you're gonna have your own personal flow. No? So, ito yun. Number 1, yung scripture. SOAP method, S-O-A-P. So, S stands for scripture, O for observation, A for application, and P for prayer. So, let's start. For the scripture, we have Luke chapter 17, verse 11 to 19. No? Basahin muna natin. Ito ay tungkol sa 10 meketong. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kaliwan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pat." Habang sila'y naglalakad, singang lahat ay gumaling at tuminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala ba nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus, tumayo ka na, umuwi ka at paginaling ka ng iyong pananampalataya. So, that is our scripture. Pwede mo tong isulat, no? Isulat ng lahat. Or, ang gawin mo, yung verse lang na sobrang nangusap sa'yo. Or parang nag-jump sa lahat ng binanasa mo. Ito yung nagkaroon ng malaking impact, no, sa'yo. No? So, take your time. Basahin mo lang siya isang beses and then you read it again. Now, minsan isang beses hindi mo siya maintindihan agad. Ang gawin mo, ulit-ulitin mo siyang basahin. Isulat mo yung verse na nag-speak sa puso mo. Okay, that's our scripture. Number 2, or letter O, observation. Ito na isusulat mo, ano ba yung sinasabi ng Diyos dito sa binasa natin? I-ask mo si Holy Spirit to teach you and reveal Jesus to you. Paano yun, ate? Simple lang. Ganito lang. Sabihin mo, Holy Spirit, tulungan mo ko. Ituro mo, ipakilala mo si Jesus sa akin. Tulungan mo ko maintindihan ang salita mo. In Jesus' name. Amen. Ganun lang. Very simple. Don't have to be complicated. Meron ba mga warning dito sa binasa natin? Meron ba mga life principle? Meron bang commandment dito? Ano yung overall message ng kwento na to? So, observation. Una muna, sino ba yung nagsasalita dito? Sino yung mga tauhan dito? So, number 1, of course, si Jesus. And yung mga 10 ketongin. Ano ba yung nangyari dito? Okay, ano nga ba yung nangyari? May sumalubong kay Jesus eh. Mga may sakit to. Ito kailangan basahin mo siya talaga. No? Be attentive to the details. Kasi, dyan ka may matututunan. Dyan ka kakausapin ng Lord. Tingnan mo. Ilan daw yung may ketong? Di ba 10? Pero ilan yung bumalik? Isa lang. Grabe, no? Ano yung ma-observe mo dito? Na yung 10 ketongin na to,
10 silang, gumaling sila lahat, di ba? Meron ba sa kanilang hindi gumaling? Lahat sila gumaling. Pero yung bumalik, isa lang. Ano yung makikita mo dito? Sige nga. Sa 10 may ketong, isa lang yung bumalik. Ano yung attitude nitong bumalik na to? Ang attitude na dito is pagiging magpapasalamat. Kasi yung 10, yung 9 nakalimot. Pero yung isa, bumalik sa Diyos. Ngayon, diba, nakikita mo, no? So, kaya kailangan you read it again, no? And, kailangan i-observe mo, sino ba yung mga tauhan dito? Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung sitwasyon? No? Ano ba yung pinakita ng Diyos dito? Observation yun. No? Ano yung nakita mo? Nakatangian ng Diyos dito. Una, syempre, si Lord nagpapagaling kasi gumaling silang lahat. No? And pangalawa, si Jesus, ano naging reaction ni Jesus nung bumalik yung isa? Natuwa siya. Kasi wow, itong tao na to ay nagpasalamat. So ano yung observation mo dun? Na si Jesus natutuwa kapag tayo ay marunong magpasalamat. Ano pa yung pwede mong observation dito? Na dapat pala maging katulad tayo nung isa na yung nagumaling. Na anumang pagpapala yung dumating sa atin, ay matututo pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Ngayon, paano mo yan i-apply ngayon? Doon na tayo sa letter A, application. Paano mo siya i-apply? Na dapat pala, sa buhay natin, marunong tayong magpasalamat. Hindi natin makakalimutan ng Diyos. Amen. So, ano ba yung truth dito about kay Lord din? Na ang Diyos pala ay nagpapagaling. Grabe, no? Habang naglalakad sila, healed na pala sila. Hindi nila alam, no? And kanino nila ibinalik yung glory? Yung 9 nakalimot, pero yung isa, ibinalik niya lahat kay Jesus. No? Isulat mo yun. Sulat mo to. Na Lord, yung isa na yun, gusto kong maging katulad niya. Na hindi siya nakalimot, bumalik siya sa'yo, naalala niya, Lord, at nagpuri siya sa'yo. Diba? May application na agad tayo, no? So, prayer naman. Respond to the passage in prayer. Ask God to help you to apply the scripture in your life. And sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako na sa buhay ko hindi akong maging katulad ng 9 na yun na nakalimot. Na lagi akong babalik sa'yo. Na hindi lang ako lalapit sa'yo kapag may kailangan ako. Pero lalapit ako, magpupuri sa'yo kapag sinagot mo na yun. Lord, tulungan mo ako na ma-apply to sa buhay ko. In Jesus' name, Amen. Come on. Ngayon, kailangan ba mahaba ito? Kailangan ba sobrang long and elaborate nung devotion mo? No, not necessarily. No, bakit po? Kasi una, nag-uumpisa ka pa lang. You're just getting started. No? And praise God. Kung mahaba yan, if meron pang ibang Bible verse na ipaalala sa'yo ang Lord, no? That's good. No? And be open to the Holy Spirit to speak to your heart. Maging open ka kay Holy Spirit. No? Tandaan mo, hindi mo lagi kami kasama. No? And most of your time, you're alone. The Bible says na sa John 14, sabi doon, I will not leave you orphan. I will give you a helper. Sino yung helper mo? It is Him. It is the Spirit of the Lord. Where is He? He's inside of you and He will never leave you. No? So, ate, paano pa mag-start? No? Nape-pressure po ako Diba? Hindi ko po alam kung dapat ba ganito agad. Dapat ba alam ko agad yung Bible? No. Do not even try to interpret it. The Bible interprets itself. Kapag mayroon kang hindi maintindihan, talk to your pastor, talk to your leader, ask them questions. Since bago ka sa pananampalataya, no, para maiwasan mo magkamali. At para matalungan ka niya na mas maintindihan po yung Bible verse na yun. So, huwag kang ma-pressure na alam mo na agad lahat. Just start kung ano yung naintindihan mo. Okay lang, very simple ang malagay yung puso mo. Na bago ka ba? May nangyari ba sa'yo? May natutunan ka ba? Amen? So, narinig mo ba si Lord? Kinausap ka ba ng Lord? To His Word. Yun yung pinakamahalaga. Then after it, you share it, you ask question to your leaders. No?
So, ganun lang, madali lang, and let me pray for you. We're gonna do another series again. You can put your questions in the comment section para alam ko kung ano pa yung mga videos na gusto nyong panoorin na pwede ba makatulong sa inyo. Amen? I'm gonna pray for you. Father, thank you po sa buhay po ng tao na ito. God, I pray, oh God, that this person will grow more and more. I pray that you put more hunger in his heart or her heart, oh God. I pray that you open his spiritual eyes, her spiritual eyes, oh God. Lord, I pray that you open her mind or his mind, oh God, to the scripture. I pray that na magkaroon sila ng childlike attitude, ready to learn, ready to be fed by the word. Holy Spirit, tulungan mo sila. God, help them to know more about you. Teach them more about Jesus. May they fall in love with you through your words, O God. I come against every hindrance, delaying spirit that come against them para hindi sila makapagbasa ng word. Holy Spirit, guide them in all truth and lead them, O God. Open their eyes to your truth that they may know you, O God. In Jesus' name, amen. Amen. God bless.